Pero, habang hindi pa ito nagagawa, wala daw talaga silang ipapanalo laban kay Zero. Ayon pa lang sa kanilang mga nalalaman, kaya daw nitong kalabanin ang buong mundo nang hindi nila ito napapansin. Kahit meron silang advance na teknolohiya, pagdating daw ng aktwal na laban ay para lamang silang hindi gumagalaw na target para kay Zero. Kung itutuloy daw nila ang plano nilang labanan ang individual na yun ay magreresulta lang ito ng one-sided massacre. Dahil sa sinabi nung lalaki ay tinanong ng chief ang lahat ng nandoon kung ang ibig ba nilang sabihin ay wag na lang nilang kalabanin si Zero. Sumagot sa kanya ang kalbo at sinabing hanggang hindi nila alam kung ano ang lahat ng kapangyarihan nito ay mas mabuti pa na hindi na lang sila makipag-away sa kanya. Pwede din daw muna nilang alamin kung ano ang ugali nito dahil marami silang pwedeng gawin pag nalaman nila iyon. At kung papalaran daw, mas ayos pa nga na maging kakampi nila ito kesa maging kaaway. Nag-usap pa ang mga ito sandali pero natapos na rin ang kanilang meeting kaya umalis na doon ang chief na si Charleston. Pagdating nito sa parking lot ay sinabi nito sa kanyang kasama na ibigay nito sa kanya ang transcript ng lahat ng nangyari sa meeting na yun dahil kailangan niya itong i-report sa mas nakakataas sa kanya. Pagsakay ng chief sa kanyang sasakyan ay bigla na lang nagring ang kanyang cellphone at nakita niya na iyon ang kanyang boss kaya mabilis niya itong sinagot. Agad nitong sinabi sa kanyang kausap na katatapos lang ng kanilang meeting at paghanda na ang transcript ay ipapadala niya agad ito sa kanyang boss para ma-review daw niya ito. Pero, nagulat si Charleston nung sinabi sa kanya ng kanyang kausap na kailangan na nilang itigil ang ginagawa nilang imbestigasyon tungkol doon. Sinabi kasi nito na meron ng ibang hahawak ng kaso na yun kaya pwede na nila itong bitawan. Dahil wala naman siyang pwedeng gawin laban sa kanyang boss ay sinabi na lang nito na naiintindihan niya yun at pagkatapos ay binaba na din niya ang telepono. Pero, sinabi nito sa kanyang sarili na masyado na silang maraming nagawa at nalalaman kaya hindi siya papayag na mapasa lang sa iba ang kanyang pinaghirapan. Sa headquarters ng Eternal Club, makikita natin na naghihintay lang si Lee at Weiwen na matapos ang usapan ng nasa kanilang harapan. Ang inaabangan pala nilang matapos doon ay si Mr. Tang at mukhang kilalang-kilala nito ang kanyang kausap sa telepono. Sinabi ng ating bida na ang kausap ng matandang yun ay isang tao na galing sa Secret Investigation Team. Ngumiti naman doon si Weiwen at sinabi na ayon sa kanyang narinig ay matagal ng kaibigan yun ni Tang kaya mas mapapadali ang kanilang ginagawa dahil doon. Pero, sinabi sa kanya ni Lee na ang alam ng mga tao ay matagal nang patay si Mr. Tang kaya baka meron na naman silang maging problema dahil doon. Hindi naman siya sinagot ng babae dahil nakangiti lang ito at umaasa na malalaman din ng kanyang leader kung bakit hindi iyon magiging problema. Nag-isip naman saglit ang ating bida at makalipas lamang ang ilang sandali ay napangiti na din ito dahil top secret organization pala ang kausap ng matanda kaya hindi rin naman nila pwedeng ilabas ang kanilang sarili. Bigla namang natigil ang kanilang usapan dahil narinig nila na sinabi ni Tang sa kanyang kausap na pwede silang mag-usap ngayon. Dahil doon ay tinawag na nito ang kanyang boss at inabot sa kanya ang telepono. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang consultant na masyadong madali ang nangyaring pag-uusap nila ng taong yun kaya kailangan daw nitong mag-ingat. Hindi naman natakot doon ang time merchant at sinabi sa kanyang kasama na hindi niya kailangang mag-alala at magtiwala na lang daw ito sa kanya. Pagkakuha nito ng telepono ay nag-hello agad ang ating bida at sinabi agad nito na ang kanyang pangalan ay Mr. Lee. Binati naman siya ng kanyang kausap at sinabi na kinagagalak nito na makausap na rin sa wakas ang sikat na Mr. Lee. Nagulat doon si Lee dahil ang akala daw niya ay low-key lang ang kanilang ginagawa ng mga nakaraan kaya hindi nito inaakalang sikat na daw pala siya ngayon. Natawa naman doon ang lalaki dahil ayon na sa kanyang sinabi, nung kailan lang sila naging low-key. Hindi naman nakapagsalita doon ang ating bida at inisip na lang na nangyayari talaga ang lahat ng ito dahil sa insidente kay Joe Hanyang. Bigla namang nagsalita ulit ang kanyang kausap at sinabi na sa kanyang opinyon ay meron 3 uri ng tao sa mundong yon. Mga matatalinong tao, mga walang alam, at ang mga normal na tao na tinatawag niyang the masses. Ngumiti ito at sinabi kay Lee na sa kanyang palagay, saan daw kaya siya nabibilang sa 3 yon. Hindi naman ito nakasagot agad dahil inisip pa nito ang kanyang sasabihin at makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi na nito ang kanyang sagot.
Kalmadong sinabi ni Lee na hindi siya ang tipo ng tao na magyayabang dahil matalino siya. Pero, hindi din naman daw siya mahina mag-isip para malagay siya sa pangalawang category. Sumagot naman ang kanyang kausap at sinabi na kung ganun pala, iniisip niya na kabilang siya sa the masses. Dahil kanina pa nito kausap ang lalaki ay sinabi ng ating bida sa kanya na sigurado siya nakasali din ang lalaking iyon sa masses. Dahil sa sinabi ng time merchant ay natuwa sa kanya ang lalaki kaya sinabi nito na meron siyang itatanong na personal. Kung magkaroon daw sila ng gera laban sa isa't isa, gaano daw siya kitiwala sa kanyang sarili na mananalo siya? Sinabi naman ng ating bida na masyadong magastos ang gera sa oras at pera kaya hindi daw niya ito iniisip. Nung binanggit nito ang salitang oras ay sinabi nito sa kanyang kausap na dahil nandoon na sila sa topic na yon, tinanong nito kung interesado ba ito sa kanyang binibenta. Natawa naman doon ang lalaki at sinabi na interesting na tao daw talaga si Mr. Lee. Pero, bago daw sila mapunta sa usapang yun ay kailangan muna nilang pag-usapan ang mga formal na bagay. Mabilis nang lumipas ang ilang oras at narinig na ng mga nandoon na sinabi ni Lee sa kanyang kausap na masaya siya dahil nagkaroon na sila ng kasunduan. Bago magpaalam ay sinabi din ni Lee na isang karangalan ang makausap siya at mag-usap na lang daw ulit sila sa susunod. Pagkababa nito ng kanyang telepono ay naglabas ito ng malalim na hininga at inisip na buti na lang ay natapos na din sila sa wakas. Agad naman siyang nilapitan ng kanilang konsultant at tinanong kung ano at kamusta ang kanilang napag-usapan. Ngumiti naman ito kay Weiwen at sinabi na meron silang 4 na pinagkasunduan at ang una ay, hanggat hindi nila nasesire ang balance sa kanilang lipunan ay hindi sila makikialam sa kanilang mga gagawin. Pangalawa, bibigyan daw ng kanyang kausap ang mga luma at bagong miyembro ng kanilang club na kailangang magbago ng identity kagaya ni Mr. Tang. Pangatlo, pag merong kumalat na balita tungkol o laban sa kanila ay ang kanyang kausap na daw ang baalang gumawa ng paraan doon. Ang pang-apat at ang pinakagusto niya, lahat ng bagay tungkol sa biology at physics laboratories ay gagawin na nilang legal. Pwede na daw nilang gawin ang lahat dahil kailangan lang daw nila itong sabihin sa kanila at papayagan na nila ito agad at gagawa ng legal na proseso. Natuwa naman doon ang dalawa at sinabi sa kanilang leader na ang ibig sabihin pala noon ay opisyal na talaga ang Eternal Club. Sinabi naman sa kanila ni Lee na kaya nila ginawa ang lahat ng iyon ay meron silang makukuhang kapalit dahil kada magkakaroon sila ng bagong discovery sa kanilang research ay isa sila sa mauunang gumamit at makaalam nito. Sinabi naman sa kanya ni Weiwen na parehas lang nilang gusto ang kapayapaan kaya kailangan na muna nilang dahan-dahanin ang kanilang mga plano. Pero, dahil sa lahat ng nangyaring yun ay makakagalaw na sila ng mas maluwag pansamantala. Nag-isip naman sandali ang ating bida at sinabing tama nga ang sinabi sa kanya ni Weiwen dahil hindi na nila kailangang magtago. Ngumiti ito at sinabi na yun na ang totoong daan papunta sa immortalidad. Pagkatapos noon ay sinabi na nito sa kanyang consultant na kailangan na nilang kontakin ang Wrong family. Wala na daw hahadlang sa kanila kaya pwede na nilang simulan ang kanilang pagiging representative. Sumagot naman agad ang babae at sinabi sa kanyang boss na sasabihan na niya agad ang mga Wrong at gagawan sila ng mas magandang plano. Pagkatapos noon ay dumiretso na si Lee at Mr. Tang sa kanilang laboratory at maririnig doon na sinasabi sa kanya ng ating bida na ang dami nang nabago simula nung huli niyang punta doon. Sinabi naman sa kanya ng matanda na dahil iyon lahat sa kanya dahil binibigay agad nito ang lahat ng kanilang mga kailangan. Pagdating nila sa harap ng office ni Tang ay sinabi nito na gumaganda na din ang lahat ng ginagawa nila doon at patuloy lang ito sa pag-advance. Pagkapasok sa loob ay sinabi naman ni Lee na hindi daw niya inaasahang moderno ang itsura ng kanyang opisina. Paliwanag nito na si Feng Hao at Robert ang pinag-ayos niya noon kaya kahit hindi niya masyadong gusto ang modern look ay wala na siyang magagawa. Makalipas lang ang ilang sandali ay nilabas na ng matanda ang rason kung bakit sila pumunta doon. Sinabi niya kay Lee na nagawa na niya ang isang biological material na kanilang napag-usapan at ang pangalan nito ay empty medicine capsule. Hindi daw ito delikadong inumin at pag nalunok na ito ng isang tao ay didikit lang ito sa bituka at hindi na matutunaw kahit kailan. Natuwa naman doon ang ating bida kaya nilagyan na nito ng oras ang loob ng capsule at sinabing mabilis talagang kumilos ang matandang yon.
Inisip niya na hindi na niya kailangang intindihin si Mr. Tang dahil alam nito na nasa kanya naman ang loyalidad nito at hindi ito mukhang pera. Pero ang iba, kailangan niya ng paraan para walang makahadlang sa kanilang mga plano. Kailangan daw nilang ipainom ang harmless pill na yun sa lahat ng kanilang empleyado na hindi kabilang sa core mga members. Wala itong magiging epekto sa kanilang katawan pero pag tinaksil nila ang club ay bubuksan niya ang pill na yun at palalabasin ang oras na nakalagay sa loob. Pag nangyari daw ito ay mag-uumpisa agad ang chain reaction sa katawan ng taong yun at bigla na lang silang mamamatay. Kaya, sinabi ni Lee Kei-tang na kailangan niyang makausap ang tatlo nitong assistant para masuri niya ito. Makalipas ang 10 minuto ay nandoon na sa harap ng tatlo ang ating bida at sinabi niya sa mga ito na medyo matagal na silang nagtatrabaho para sa kanya. Sigurado din daw siya na napansin nila na ang laboratoryong yun ay hindi normal kaya meron daw siguro silang mga katanungan. Nanlaki naman ang mga mata ng babaeng assistant at inisip nito na matagal na talaga siyang naghihinala doon. Pero, bakit daw kaya ito sinasabi sa kanila ngayon ni Mr. Lee? Napag-usapan na din nila ito ng dalawa niyang kasama dahil hindi kasi nila alam kung paano nagagawa ng isang bagong research laboratory ang lahat ng iyon. Inisip nito na makukuha na din siguro nila ngayon ang sagot sa lahat ng kanilang mga katanungan. Ang una namang sinabi sa kanila ng ating bida ay ang kanilang leader na si Mr. Tang ay ang sikat talagang professor na si Tang Jiaori. Magtatanong na sana agad ang mga ito pero sinabi sa kanila ni Lee na meron pa siyang sasabihin at maapektuhan nito ang kanilang future at buong buhay. Sa kanyang kamay ay meron siyang 3 pills at nasa sa kanila daw ito kung gusto nila itong inumin o hindi. Pinaliwanag niya na kung wala silang gagawin na kahit anong masama laban sa kanilang laboratory ay wala itong magiging epekto. At syempre, bago niya ituloy ang kanyang mga sasabihin ay hindi naman daw nito pipigilan ang kanilang kalayaan dahil sinisigurado lang nito ang kanilang loyalidad. Pero sa kabilang banda, pag meron silang ginawa na hindi dapat ay meron ditong mangyayaring masama. Nagulat ang tatlo nung sinmabi sa kanila ng ating bida na para daw itong lason dahil bigla na lang silang mamamatay. Para daw sa mga iinom ng pill, magkakaroon sila ng promotion at tataas ng malaki ang kanilang sahod. Magkakaroon din sila ng tsansa para maging representative ng laboratory at mawala na sa pagiging assistant. Dinagdag din nito na kung iyon ang kanilang gagawin, malalaman na nila kung ano talaga ang totoong ginagawa at ang mga sekreto ng Sky Age Biological. Pero, pag hindi naman daw nila ininom ang capsule ay pwede pa rin naman silang magtrabaho doon pero hanggang assistant na lang talaga sila at hindi na sila pwedeng umangat pa. Dahil nakikita nito na hindi pa rin masyadong kumbinsido ang tatlo ay sinabi ni Lee na dahil sa identity ni Mr. Tang ay hindi pwedeng mapunta sa kanya ang credit na magagawa nila doon. Kaya, ang lahat ng magagawa ng kanilang lab na thesis, gamot, at lahat-lahat ay mapupunta sa pangalan ng kanilang representative. Pag nangyari daw yun ay pwedeng malagay ang kanilang pangalan sa tabi ng mga pinakamagagaling ng scientist sa bansa kaya hindi daw basta-basta ang kanyang inaalok sa kanila. Nilapit na nito sa tatlo ang kanyang kamay na merong mga pills at tinanong kung ano ang kanilang masasabi. Makikita natin na hindi naman agad gumalaw ang mga assistants dahil iniisip pa ng mga ito kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi naman ng isang lalaki sa kanyang isip na magiging lason lang ang pills pag tinaksil nila ang lab. Dahil isa itong scientist ay inisip nito na sigurado daw siya na walang ganong klase ng gamot. Bigla naman itong natigil sa pag-iisip dahil tumayo ang isang panglalaki doon at sinabi kay Lee na papayag na daw siyang inumin ang gamot. Binati naman agad ng ating bida si Professor Kyuyong at pagkakuha nito ng pill ay agad na niya itong ininom. Pagkatapos noon ay tumayo na rin ang nag-iisang babae at sinabi kay Lee na tatanggapin na rin ito ang kanyang alok. Dahil sa nangyari ay makikita natin na hindi makapaniwala doon ang natitirang assistant at sinabi sa kanyang sarili na nababaliw na ata ang dalawa niyang kasama. Tinawag siya ng ating bida at sinabi na pumayag na ang dalawa niyang kasama kaya tinanong siya ulit nito kung ano na ang kanyang desisyon. Inisip ni Zhu na kaya lang naman siya nagtrabaho doon ay dahil sa malaking sweldo kaya hindi niya inaasahang merong mangyayaring ganun. Sigurado pa rin ito na hindi posible ang sinasabi nilang pills kaya nagsisinungaling lang daw siguro sa kanila si Mr. Lee.
Nakangiti namang nagsalita ang ating bida at sinabi sa assistant na ayos lang kahit ano ang kanyang piliin dahil hindi naman daw siya nito pinipilit. Hindi naman yun pinansin ni Zhu at inisip pa na meron daw sigurong kakaibang gamot sa loob ng capsule na yun para makontrol sila nito. Baka nga daw gusto niya na sa kanya lang mapunta ang lahat ng credit ng kanilang mga gagawin kaya nito kinukuha ang kanilang loob. Masyado daw uto-uto ang kanyang mga kasama dahil naniwala agad ito na si Tang Jiaori talaga ang kanilang leader. Dahil doon ay nakapagpasya na ang lalaki at nanghingi ito ng tawad kay Lee dahil hindi daw niya matatanggap ang kanyang alok. Gusto lamang daw niyang magtrabaho para sa kanyang pamilya kaya hindi na nito kinakailangan ng promosyon. Pero, naalala nito ang sinabi kanina ng ating bida kaya sinabi nito na gusto pa rin niyang magtrabaho doon kung ayos lang. Sinara na ni Lee ang kanyang kamay at sinabi sa lalaki na gaya nga ng sinabi niya kanina, wala namang pilitan doon at pwede pa rin silang manatili bilang mga assistant. Bumalik naman na ang ating bida sa kanyang opisina at makikita natin doon na sinasabi niya kay Wei Wen na dahil hindi pumayag si Zhu ay inalis na niya ito sa Laboratory No. 1. Masaya daw niyang tatanggapin ang lahat ng mga talentadong tao pero kung hindi siya makakasigurado sa kanilang loyalidad ay hindi sila pwedeng mapunta sa kanilang core circle. Sumang-ayon naman ang consultant sa ginawa ng kanyang boss dahil kailangan daw talaga nilang isikreto ang mga susunod nilang proyekto at hindi maganda na merong mga tao doon na hindi loyal sa kanila. Iniba naman na ni Lee ang usapan at sinabi na dahil legal na sila, hindi na nila mapipigilan ang mga taong manunood sa kanila. Tumingin ito sa kanyang consultant at tinanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Sinabi sa kanya ng babae na ang kanyang marerekomenda ay ang paggawa nila ng sarili nilang secret department. Sa madaling salita, kailangan daw nilang gumalaw ng maayos para sa mga opisyal at patago para sa kanilang mga sarili. Naiintindihan naman ni Lee ang gustong sabihin sa kanya ni Wei Wen kaya sinabi nito na ituloy lang niya ang kanyang iniisip. Sinabi nito na pwede silang humanap ng secret base sa ibang bansa at kumuha na rin ng iba pang mga talentadong tao para dumami lalo ang kanilang secret department. Para naman daw sa mga opisyal, kailangan lang nilang gawin ang matagal na nilang ginagawa dahil nagkaroon naman na sila ng usapan kaya hindi na sila mapapahamak kung hindi sila gagawa ng masama. Pero, dahil kilala na sila ng kanilang gobyerno ay nirerekomenda din ito na kumuha at mag-train na sila ng kanilang mga tao ng patago. Gamit daw ang kapangyarihan ng kanilang leader, pwede daw silang gumawa ng napakaraming tao na mahusay makipaglaban gaya ng ginawa niya kay Feng Hao. Inisip naman ni Lee na nagustuhan nito ang sinabi sa kanya ng babae dahil kakailanganin daw nila ang mga super soldiers para handa sila sa lahat. Bigla namang naputol ang kanyang iniisip dahil sinabi sa kanya ni Wei Wen na meron pa pala siyang kailangang sabihin. Tinawagan daw siya ng Rong family at pinapatanong ng mga ito kung pwede na daw ba silang mag-umpisa. Bago niya ito payagan ay tinanong muna niya ang babae kung kamusta na ang kanilang preparasyon. Pinaalam naman nito sa kanyang boss na wala ng problema at hinihintay na lang nila ang oo ng time merchant. Dahil doon ay nilagay na ni Lee ang kanyang kamay sa kanyang batok at masayang sinabi na let the games begin.